Sama-sama tayong magiging karakli. Tumama sa gutter saka tumagilid ang multicab na yan matapos itong masagi na isang kotse sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sugatan ang lahat ng 12 sakay ng multicab, kabilang ang driver at ilang bata. Ayon sa pulisya, iginiit daw ng driver ng kotse na may iniwasan sa motorsiklo bago nangyari ang insidente. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang kanyang panig pero pansamantala siyang pinalabas sa custodial facility matapos makipag-ayos sa mga biktima. Tatlong malalakas na pagsabog ang bumulabog sa mga residente sa Puerto Princesa, Palawan ngayong araw. Nakuha na ng video ang tila apoy na bumagsak mula sa langit bago ito sumabog. Ayon sa ilang residente, yumanig ang lupa dahil sa lakas ng pagsabog. Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang paglunsad ng China ng long rocket mula sa Hainan, China. Kabilang sa tinukoy na drop zones ang 21 nautical miles na layo mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Ayon sa ulat ng Super Radyo Palawan, binaberil ka pa ng Technical Working Group o Orbital Debris Protocol kung may kaugnayan sa rocket launch ng China ang mga narinig na pagsabog. Sa South Cotabato, nagulat din ang mga residente ng bayan ng Tampakan nang mamataan ang maliwanag na bagay na biglang dumaan. Mahaharap sa reklamong murder ang 13 taong gulang na lalaking suspect sa pagpatay sa 8 taong gulang niyang kapitbahay. Nakausap na ng mga pulis ang suspect at sinabi nito ang dahilan kung bakit umano nagawa ang krimen. Mga kapuso, babala po, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Saksi, si Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV na ito noong Sabado, kita ang batang babaeng yan na sumunod sa isang lalaki matapos siyang iyain ito. Sa isa pang CCTV, nakasunod na ang biktima sa lalaki papunta sa compound sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, kung saan matatagpuan ang bakanting lote. Pasado alas 5 ng hapon kinabukasan, natagpuang patay sa bakanting lote ang batang babae na edad 8. Napayakap na lang ang ama sa bangkay ng kanyang anak. Natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, ubod-ubad na. Base sa investigasyon, ang 13 taong gulang na kapitbahay ng biktima ang nakuna ng video na sinusundan ng batang babae. Nakita niya itong suspect. Inaya siya na sundan siya na parang may papakita pang mga bote. So, tuloy-tuloy sila doon sa isang compound na may bakante doon, na bakanting lote. Nakapasok daw ang dalawa sa bakanting lote matapos umunong akyatin ng bakod nito. We speak doon sa situation na binigay niya is parang inaya niya sa bandang dulo. Tapos nag-usap sila tapos hindi pumayag yung bata na kung anong gagawin. So hanggang sa nasakal niya ito. Tapos yung bata is may mga scratches sa kamay at tubod. Yun yung nakita na nagawa ng laban yung bata, yung biktima. Inimbitahan ang 13 taong gulang na lalaki sa barangay kasamang Tiyahin. Doon sa testimony niya po, ang pagkakasabi niya po sa amin nung gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay, doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 13 taong gulang na lalaki na ita-turn over sa Mulabi Youth Homes. Ayon sa mga pulis, na-inquest ang suspect para sa reklamong murder. Nakuha rin ng soko sa bakanting lote ang isang patalim. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala ang mga kaanak ng 8 taong gulang na biktima sa kanyang sinapit. Dagdag daw sa sakit ng kapitbahay at pinagkakatiwalaan ng pamilya ang 13 taong gulang na suspect. Yung bata na yan, sumasama pang maghanap. Tanong pa siya ng tanong doon sa pamangkin ko, nanay ng bata, nakita niyo na ba? Bukod sa magkapitbahay at minsan magkalaro, may tuturing na rin umanong magpinsan ng dalawa. Talagang dapat tratuhin adult kasi yung pag niya, nag-deny siya na kunyari, wala siya kaalam-alam, nasama pa siya sa paghahanap. Ganun ba ang bata? Sa ngayon, sinasailalim pa sa autopsy ang biktima. Ayon sa pulisya,
para maging tight case ang kaso. Gagamitan nila ng DNA evidence ang murder case na isasampa sa suspect. Ang sinasabing dahilan ng suspect kaya niya nagawang krimen, gusto niyang gayahin ang napapanood niya sa internet. Nakwento niya siya na gusto niyang gawin yung napanood niya. Tapos parang hindi pumayag po yung victim. Nakikipagtulungan naman daw ang mga kaanak ng suspect sa investigasyon. Sa lola na raw lumaki ang suspect. Sa ngayon, lumalabas na tanging ang 13 taong gulang na suspect lang ang gumawa sa krimen. Yung speculations kasi na may mga sinasabi siya, may mga kasama siya. Ano yun isa niyang way na para malinlang kasi nung una, sumama pa siya dun sa pagsa-search. Ang Quezon City Government, marihing kinundena ang karumal-dumal na insidente. Wala raw puwang ang anumang uri ng karahasan sa lungsod at tiniyak na mananaig ang hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Dumarami na po ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute o NKTI. At sa NKTI, inihanda na ang gym para gawing leptospirosis ward. Saksi, si Nico Wahe. Sa datos ng Department of Health, 569 ang mga bagong kaso ng leptospirosis ang naitala mula July 13 hanggang 31. Itinaas na rin ang alarma sa leptospirosis sa Quezon City, lalo't naabot ang epidemic threshold sa lungsod matapos magtala ng 43 bagong kaso mula July 24 hanggang July 30. 178 cases na ang naitala ngayong taon, mas mataas ng halos 23% kumpara sa naitala noong Enero hanggang July 30. 23 ang patay. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, 41 pasyente ang nasa leptospirosis ward. 37 rito na-admit kahapon lang. 14 sa mga pasyente edad 13 to 18 years old. Ang mga staff namin aming nire-rotate para magman po ng ward. Kung mauubos po yung bed, may nakahanda kaming cut beds. Pati po ang aming hemodialysis unit, nagsa-stock up na rin kami ng supply. Sa National Kidney and Transplant Institute, dumoble na kahapon ang bilang. Mula 10, ngayon 20 na. Hinahanda na ng NKTI ang kanilang gym para magamit na leptospirosis ward. Sabi ng NKTI, dahil may kapasidad na rin magdialysis sa mga DOH hospital, hindi na kailangang lahat ng pasyente i-refer sa NKTI. Nananawagan din kami na the DOH hospitals meron na ho silang kapasidad for hemodialysis. 1 week ago, nag-workshop na nga kami for them for peritoneal dialysis din. Not all patients need to come here. Paalala ng mga doktor, kung hindi maagapan ng leptospirosis, tatamaan ng bakterya ang bato, baga at atay. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Arestadong 4 na Chinese national na sangkot umano sa pagdukot sa mga kapwa nila Chino. Saksi, si June Veneracion. Sa isang hotel casino sa Parañaque, nasagip ng mga pulis itong Sabado ang 2 kidnap victim na parehong Chinese national. Doon din nasa kote ang 4 na kapwa nila Chino na sangkot daw sa kidnapping. Sa inisyal na investigasyon natin, sila ay dati naman na nagtatrabaho noon sa Pugo. No? So kilala ito sa mga nagpapautang at the same time, ito rin yung nagpapapalit ng pera. Ang modus daw ng mga suspect, mag-alok ng mas mataas na exchange rate. At kapag kumagat ang biktima, saka siya dadalhin sa itinakdang lugar. At hindi na pakakawalan hanggat hindi nagbibigay ng ransom. Kahit na nandito pa yung mga pogo na namamayagpag pa sila, yan din na isa sa mga rason kung bakit nagpapatayan ng mga yan. Hold-upan, dahil alam nila na may pera itong kanilang bibiktimahin. Base sa investigasyon, nakagawa ng paraan ng isang biktima na makagamit ng telepono para tumawag sa kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ang siyang tumawag sa 911 para mag-report. Kaya naglunsad ng operasyon noong August 2, isang araw makaraan siyang dukutin. Sinusubukan pa naming makuha na ng pahayag ang mga suspect. Nasampahan na sila ng reklamong kidnapping and serious illegal detention. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hinihinalang may meningococcemia ang isang lalaki na nasawi sa Miagao, Iloilo. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, July 30 na magka-rashes ang 58 anyos na pasyente at makaranas ng pananakit ng katawan at magkalagnat. August 2, dinala siya sa First Aid Clinic Primary Facility. Kinabukasan, inilipat ang pasyente sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Agad namang nagsagawa ng contact tracing
Pansamantala ring isinara ang pinagdalhan sa kanyang klinik at nagsagawa ng disinfection. May mga hawak na pangalan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sangkot umano sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Giit niya, mananagot lahat ng dapat managot at isa sa publiko ang mga sangkot. Saksi, si Ivan Mayrina. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sino nga bang pinatutungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga birada niya sa kanyang SONA tungkol sa mga flood control project? Tinanong ko yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa aking panayam para sa kanyang podcast. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for the actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging nangyari. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2025, halos 1 trilyong piso na ang nailaan para sa mga flood control projects. Bukod sa flood control projects, sisilipin din ang lahat na iba pa mga proyekto ng gobyernong pinagkakakitaan ng mga tiwaling opisyal at mga kasabwat na kontraktor. Ngayon pa lang daw ay may mga pangalan na silang hawak at inaasahang darami pa dahil tiyak anyang maraming magsusumbong. Isa sa publiko raw ang mga sangkot at lahat mananagot. It has to be evenly applied. Kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Paninindigan din daw ng Pangulo ang binitiwang salita ng SONA na hindi niya tatanggapin ang budget na hindi naayon sa kanyang nais na mapondohan kahit pa humanto sa isang reenacted budget. Bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin din daw ng ehekutibo na maisulong ang mga mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Sobra na yun. Giit naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, dapat pangalanan ni Pangulong Marcos sa mga nasa likod ng pambubulsa umano sa flood control projects. Anya, hindi lang flood control projects ang dapat silipin. We welcome any serious investigation. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Patay sa leptospirosis ang isang lalaki matapos mababad sa baha habang hinahanap ang kanyang ama na hinuli ng mga pulis sa Caloocan. Ang giit po ng ina ng nasawi, biktima ang kanyang mister ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Bagay na itinanggi naman ng Caloocan Police. Saksi, si Nico Wahe. 3 araw hinanap ng 20 anyos na si Dion, ang ama, nang hindi umuwi noong gabi ng July 22 sa kanilang bahay sa Barangay Longos, Malabon. Kasagsagan ng bagyo at habagat noon at baha sa kanilang lugar. Ayon sa ina ni Dion na si Jeneline, hinatid lang ng mister ang isa pang anak na magtatrabaho. Kaming mga anak ko nag-aalala kami kasi hindi naman gawain ng asawa ko na aalis nang walang pasabi. Umalis siya, wala naman siyang bit-bit na iba kundi sarili niya, coin purse niya, yun lang naman ang dala niya, wala siyang dalang cellphone. Nilusong ang baha para hanapin ang asawa. Si Jeneline sa Malabon naghanap, si Dion sa Caloocan nagbakasakali. Nitong July 25, si Dion ang nakahanap sa ama. Bandang tanghali, doon nila nahanap si Jason na meron sila na pagtanungan na pulis na itong si Jason nadakip. At tinulo sa substation at doon nila nakita si Jason na nandun nga nakakulong at nakatago. Hindi nila pinaalam sa pamilya. Illegal gambling ang kaso ng ama matapos mahuli umanong nagkakarakrus. Ang araw na nakita ni Dion ng ama, huling araw na rin pala nilang magkakasama. Si Dion nagsimulang lagnatin at sumakit ang katawan at noong July 27, natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, cardiac arrest dahil sa leptospirosis ang ikinamatay nito. Nung linggo ng alas 6 o alas 7 ng gabi, kumain. Pagkatapos kumain, natulog, di nagumising. Kasi sinabi ni doktor, meron po bang sugat ito? Sabi ko, wala po. Meron po siyang sugat, mami. Yung tinuro po sa akin. Siguro, alipungan na yun dala nung kakalusong sa bahay.
o gusto nang makalayang ama ni Dion? Ayon kay Jeneline, biktima ang kanyang asawa ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Hindi po niya ginawa yun. Yun pong tinatawag ng pansakto ng polis. Hinila siya tapos, ayun na. Kinasuhan siya ng gambling. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Ang kaso mo gambling. Tapos, tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Pero ang sabi niya, pinapakontak daw sa pamilya, hindi daw kinukuha ang number. Pero giit ng Caloocan Police, madaling araw lang ng July 25 nang madakip ang asawa ni Jeneline. Kung saan naglagi ang mister nito sa unang 2 araw, ay hindi raw alam ito ng mga pulis. Nang manghingi raw ng tulong si Jeneline sa Caloocan Police noong July 24, agad daw silang nag-alarm sa mga estasyon para malaman kung nakakulong nga bang asawa niya. Pero wala raw records. Nung investigator natin, nung nalaman niya, kasi kinabukasan pasok na siya sa umaga, nung nalaman niya na may arrested tayong Jason De La Rosa na katulad ng nung ni-report ni Ma'am Jeneline, agad po niyang in-inform yung mga arresting officer na maaari kontakin yung kamag-anak ni Jason. Hindi raw nila tinago. Pero hindi ito nagtutugma sa sinasabi ni Jeneline na sa substation to nakita ni Dion ng ama tanghali ng July 25. Sa record kasi ng mga pulis, nasa headquarters na si Jason madaling araw pa lang ng 25. Pinabulaanan din ng Caloocan Police na pansaktong huli ang mister ni Jeneline. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Hindi po totoo yun. Wala raw incentive sa kanilang accomplishments. Nakikiramay raw ang Caloocan Police sa sinapit ni Dion. Ngayon, ang gusto muna raw ng pamilya ni Dion ay magkaroon siya ng maayos na libing. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Ahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.